Di ba? Idadamay tayo na kesyo ng bayaran tayo na bayaran. Ulul. Yun ang masasabi ko sa inyo. Back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa probinsya, medyo relaxing muna tayo. Ayan. So, ang topic natin ngayon guys, regarding kay Banat Bay at yung kapwa DDS. Minura niya guys, minura niya ang mga kapwa DDS niya na tumutilig siya ngayon sa kanya. Dahil hindi daw siya kumikibo ayon sa mga kapwa DDS niya, particular nitong si Maharlika, Bagong Lipunan, sila Glenchong, at saka yung mga ibang DDS pa. Kaya yan guys, ngayon nagbabangayan nga sila itong mga DDS na to ay dahil nagkabayaran daw. So sabi nila, di umano'y nabayaran nitong si Banat Bay dahil nga hindi ito tumitira kila Tambaluslos, kay BBM. Kaya rumesback guys. Rumesback si Banat Bay at yun, pinagmumura niya mga kasama niya. So narito, panoorin muna natin ang kanilang mga ang kanyang restback sa mga kapwa niya DDS. Ayan guys, panoorin muna natin. Pasok Banat Bay. Buti. Sasabi kasi nabayaran ka daw ni Smugs. Sino Smugs? Kasi di ka nagla-live, anak ng wewe naman. Hindi ko, itong, alam mo, ito ha. Pwede ho ba, paisa lang? Putang ina yung mga tanso kayo. Paisa lang, pwede, isa lang. Putang ina yung mga tanso kayo. Idadamay nyo kaming mga solid for President Rodrigo Duterte supporter. Kayo yung nagpabudol mga ina nyo. Diba? Kayong mga tanso ang nagpabudol. Huwag nyo kaming idamay. From the very beginning, we are loyal to the Tatay Digong. We are loyal. Sinunod nga namin Hindi nyo ba alam na dapat ang tatakbo noon ay si Isko at saka si Bongo? Tapos kami pang sasabihin yung traidor. Kayo mga traidor, mga gunggong. Dahil sa putang ina ninyo, dahil sa inyong mga tanso, kaya naupo yung presidente nyo. So wag nyo kaming idamay. Kaming mga nanindigan sa tabi ni PRRD nung panahon ng eleksyon. Lahat ng lait inabot namin dahil hindi kami kumampi sa inyo. Nilait nyo kamit lahat. Sama ng mga ugali ninyo, halos gusto nyo kaming saktan. Yung mga OFW dyan, nang gusto kaming saktan nun dahil hindi kami nag-unity team. Diba? Naalala nyo nun? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo dyan, mga hindot. Yan ang totoo. Iiyak-iyak kayo, nabudol kami na, bobo kayo Talagang nabudol kayo. Hindi lang masasabi namin. Diba? Naiiyak ako, nagsisisi na kami ulul. Yan ba gusto nyo? Diba? Tapos kami pang sasabihin nyo na bayaran? Nakay ng wedding. Namamasyal kami. Nagbabakasyon. Gusto mo, bumanat ako. Gusto mo ganito? Kaya nga ito nga, sabi ko nga sa inyo Itong mga nangyayari sa Pilipinas, hindi kasalanan lang to ni Marcos. Hindi lang ito kasalanan ni Romualdez. Kasalanan nyo ito, kayong mga nagpaupo dyan. Kala nyo makakalimutan namin yun, mga hindot kayo. Siniraan nyo si Isko. May iskomunista pa kayong nalalaman. Andito ako sa outlet, ginagalit nyo ako, makabili nga. Di ba? Yan ang totoo yan si Mok. Ubusin mo na, ubusin mo yung pera mo. Tapos tatapon mo rin yan. Di ba? I-set aside mo ng problema ng Pasko kasi nga yan nga nakakairita sa mga animal na yan Kami nanindigan kami noon. Inapi-api kami noon. Kung ano-ano binato sa amin noon. Naalala ko may issue pa doon nung pasasalamat ni PRRD, pinaalala lang sa akin ni Mocha.
Binu daw siya doon, keso traitor daw. Ulol, sinong traitor ngayon? O sige. Binabalikan ko yung mga nagsabi ha, hindi totoo yun eh. Kasi narinig ko, nandun ako eh. Nandun ako sa tabi ni PRRD, malapit. Narinig ko, wala namang buko narinig. Pero may mga nagsabing binu daw si Mocha noon. Sinabihan ng traidor. O sino ngayon ng traidor? Sino ngayon ng pahiya? O di ba kayo? Kayong mga nabudol. Meron ako nakausap kahapon eh. Solid Marcos to. Sabi niya, solid Marcos ako noon. Pero wala. Wala. Gusto ko na lang tumawa eh. Sabi ko naman sa inyo eh. Gagalit pa kayo sa pagmumukha ko noon. Inis na inis kayo sa akin. Tapos ngayon, sasabihin nyo, tama ka pala, Banat Bay. Diba? May ganun. Kaya nga ngayon, tas ito na naman kayo. Kung hindi kami sasakay sa kwento ninyo, magagalit kayo, sasabihin nyo kami pabayaran. Mga hindot pala talaga kayo. So yun napanood nyo guys, di ba? Grabe no, talagang galit na galit itong si Banat Bay. So pasensya na kung may narinig kayong mura guys. Alam naman natin pagdating sa mga DDS, normal na lang yung mga mura sa kanila, di ba? Yung pagmumura, lalong-lalo na yung kanilang idol, itong si Duterte. Nagmumura din. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ganun. So, ang analysis natin dito, siyempre, kung kakampihan mo naman o pakikinggan mo yung mga side nila kada isa, sa tingin ko itong si Banat Bay ang may tama, di ba? Tama siya kasi nga itong mga DDS na bumoto kay BBM, particular sila Maharlika, sila Bagong Lipunan, at yung mga iba pa na mga vlogger, di ba? Kasi nung kampanya guys 2022, malaki ang impluwensya nila, di ba? Sa mga tao, marami nanonood sa kanila, maraming followers, maraming subscribers. Tapos kinampanya nilang to si BBM. So kinampanya nila sa tagal ng panahon, sabi nila mga Marcos loyalist sila. Ang problema, sa tagal nila Marcos loyalist, hindi nila na laman, 'di ba? Na bubudulin pala sila nitong si BBM. Kasi kung matalino kang tao, 'di ba? Hindi ko naman sinabing bobo sila, guys. Ibig sabihin, kung mapanuri ka, hindi natin alam kung ano ang basihan nila, guys. Kung bakit kinampanya nga nila itong si BBM. Tapos ngayon sinasabi nila, nabudol daw. So, ibig sabihin, kung nabudol sila, lahat ng naniwala sa kanila, di ba? Lahat ng mga naniwala sa kanila, ibig sabihin, nabudol talaga sila. So, nandamay. Kumbaga, sa madalit salita, nadamay pa, di ba? Nandamay pa, kaya ngayon nanalo si BBM. At ngayon, sinisiraan naman nila. Kaya tama nga si Banat Bay na sila, nanindigan sila, guys, di ba? Iyan, medyo, pagdating kay Isko, medyo kaalyado natin sila. Pare-pareho tayong maka-isko. Kasi sa atin ako mismo ang basihan ko, hindi naman yung mga influencer na malalaki yan eh. Sila Banat Bay, sila Maharlika, Bagong Lipunan at kung sino-sino pa. Hindi tayo tumitingin sa mga influencer, nakikinig lang tayo pero nagsusuri tayo, guys, di ba? At siyempre ang basihan natin, kagaya ko guys, munting channel lang yun sa akin. Alam nyo na, munting channel lang to. Nagsisimula pa lang tayo. Ang tinuturo ko dito ay yung kung ano yung tama at kung yung hindi ka mapapahiya siyempre sa mga followers mo, di ba? Hindi yung pabida ka ng pabida sa politikong sinusuportahan mo, kagaya ng BBM, sinuportahan nila, tagal, nakikipaglaban sila, patayin pa. Tapos, sasabihin nila, nabudol, di ba? So, kawawa yung mga nadamay, di ba? Hindi lang sila, pati buong bansa natin kasi nga nanalo siya. Tayo kasi, base tayo sa resibo, di ba? Kaya ako binoto si Isko, guys, kasi sa resibo na ngayon ay patapos na lahat. Lalo na yung pinagawa niyang world class na public school na may aircon 10 floor. Tapos na yung Manila Science High School. Magagamit na nila. Meron pang dalawa na public school. At yung world class na hospital ng Maynila, guys, di ba? At saka yung mga palakad niya sa Maynila, taga Maynila kasi ako, guys. Nakita ko ang pagbabago, di ba? Mula sa mga dating umupo, yung panghuli nga si Erap, naging maayos. Kaya kung hindi pa kayo nakakapasyal, guys, punta kayo ng Maynila. At nang nakaraang buwan lang, di ba, tinaguri ang pinaka safest yung Maynila. At maganda yung nagiging resulta ng ginawa ni Isko na ngayon ay tinutuloy ni Handy Lacuna. So tayo, ganun tayo, guys. Hindi tayo panatiko sa mga politiko na kahit na anong mangyari, kahit mali nang ginagawa, kahit hindi na tama, sila pa rin ang
sinusuportahan ng mga ibang vloggers na kagaya natin, lalo na yung mga malalaking channel. Tapos kalaunan, 'di ba? Sabihin nila nabudol sila. 'Di ba? So kawawa yung mga nadadamay. Kaya mag-ingat po kayo. Wag lang basta dun sa malalaking channel porket akala nyo pag nagsalita sila talagang totoo. Pero pag sinuri nyo, parang personal interest lang at hindi sila nagsusuri. Kagaya ng mga lahat ng vloggers na nagsasabing nabudol daw sila ni BBM. Tapos ngayon, ayan, todo iyak sila, di ba? At ngayon, sinisisi pa nila yung ibang vloggers. Pero ang totoo niyan, sila yung sumuporta, sila yung nabudol. So, sila yung dapat sisihin ng mga taong naniwala sa kanila nung nakaraang eleksyon, lalo na yung mga kapatid natin sa mga OFW, di ba? So, tayo, kung ano yung kapakanan ng taong bayan, di ba? Doon tayo, guys. Kaya, yun ang ano yun natin, guys, yung mga dapat nating itulong sa ating bayan, mag-impluwensya tayo, hindi yung sa ganun guys, di ba, na na kinukumbinsi mo yung tao tapos kalaunan nabudol ako, sasabihin mo ganun, di ba? So ayan guys, kayo ano sa tingin nyo, sinong tama, si Banat ba yung mga vloggers na nabudol na sumuporta kay BBM? So ganito lamang guys, relax muna tayo. Alright, thank you very much po.